Ayun, good day internet. So, ngayong araw na to ay hindi lang araw, tong linggong to ay wala kaming magawa. So, hindi kami makalabas. So, cancel lahat ng biyahe namin. So, dito sa Israel, pag ganitong sobrang gulo pa lang, mas mabuting wag nang lumabas. Kunyari, nakatira ka sa village, siguro ganito na lang, gagarden-garden na lang muna. Wala tayong magagawa. Kailangan natin magsigurado ng safety natin. So now is mag-garden lang ako. Tatanim ako ng mga siguro ampalaya. Then yung mga bulaklak ni Aba aayusin ko. Lilipat ko ng lagayan. So pinagmi-mix ko ito. Ito yung lupa talaga dito sa Mushab. At ito yung binibili para sa tanim. So, pinagmi-mix ko na lang. So, sa mga nagtatanong, bakit daw hindi pa lang umuwi ang lahat ng mga sa Pilipinos dito sa Israel? So, yun. Paulit-ulit na lang na sinasabi sa video na walang second chance dito sa Israel. And syempre, kung gusto mo namang magbakasyon, mahirap din kasi baka may stranded ka ng Pilipinas. So, mas nakakatakot harapin yung kahirapan sa Pilipinas kaysa yung kaguluhan sa Israel. Yun. So, ngayon, lilipat ko na. So, ito yung mga binili ni Aba. Ito yung mga binili niya. Ngayon, maglilipat na ako dito. Yun lang, nasira. So, lilibing ko para hindi makita ni Aba. Si Aba, mahilig siya sa mga bulaklak. So, dito sa Israel, pag ang alaga mo mahilig sa bulaklak, wala kang choice. Mag-garden ka. Yan. Oops. So, isang linggo na nandito lang kami sa Mushab. Dito sa village. Hindi kami lumabas. And syempre, nataon din kasi na holiday dito sa Israel. So 9 days yung tinatawag nilang Pesach or Passover. So sa atin sa Pilipinas, ang katumbas ng Passover dito ay banal na hapunan sa Pilipinas. Yung Last Supper. And so may lalagay pa ako sa gitna. And so dito, hindi ko alam kung anong klase ito. Basta binili na lang niya Aba din. Tatanim ko na lang. So, buto ito na binili. So, ako na lang nagpatubo. And so, eto na yung finished product yung ginawa ko. Yan. So, mamaya pagising ni Aba, matutuwa siya. So, now, ang next ko, kukunin ko yung pagtataniman ko ng mga ampalaya. So medyo ano ba, masukal dito. Yan. So ito, may tinanim akong sitaw pero tatanggalin ko na. So pangit yung pagkakatubo. Hindi nakasurvive nung winter. Yan, so dito na lang magtatanim. 2 buto ng ampalaya dito or siguro 3. So pwede na yun. Or okay pa, kunin ko pa yung isa. Yun. So dito sa Israel, kailangan mong dumiskarte para makatipid ka.
Yan. Ay. Okay, sa mga nagtatanong saan ako bumili ng buto ng ampalaya. So, ito siya. So, ito yung binigay ni ate dito sa Mushab. So, nung napatubo ko, yung first na dalawang bunga, hindi ko ginalaw. So, yun yung ginawa kong ano ba tawag dito? Para makuhanan ng binhi. Yan. Ayan, sa may mga nakuha naman ako. So now is magtatanim na ako. Pero kailangan ko munang ilipat tong bulaklak niya ba. Okay, so ito naman ang next. So, bubonsai na lang ako ng malunggay. Yan. So, yung mga gamit ko dito, so binili ni Aba. Nagpabili talaga ako sa kanya. Oops. Sarado pa pala. So, hindi ko ginagawa ito sa Pilipinas, ang magbonsai ng malunggay. So, dito lang. So, itatry ko lang naman. Kung nabuhay, maganda. Kung patay, wala. Ayun, so, inayos ko na rin yung dati naming ihawan. So, nilagyan ko na lang ng lupa. So, dito sa Israel, kapag may mga konting kalawang na tinatapon na yan. So, susubukan kong itanim to. Ito yung natitira sa kangkong. So hindi nakasurvive lahat ng kangkong. Ito na lang ang natitira. Ang subukan ko, baka sakaling dumami pa ulit. So meron pa akong pang sinigang. So ito siya, inati ko na lang sa 3 yung kangkong. Then meron din ako dito mga buto ng tawag dito? Green onion. Yan. Sibuyas. So ikakalat-kalat ko lang. Ayun, so next naman kukuha ko ng mga bato. Ayan, so merong mga bato dito. So ilalagay ko siya sa may paso para kapag nagdidilig ako, kahit malakas man yung pressure ng tubig, hindi maaalis yung mga lupa sa paso. Dahil yung pressure sasaluin siya ng mga bato. Ayan, so ganito dito sa Mushab ngayon. So pinutulan yung mga kahoy. So sana hindi ako mapagalitan dito. Dahil ito dito sa park. Ayan. So ito, tingin ko dito sa bahay na to ang umorder dito. Sa mga bato. Pero pwede naman na siguro. Kasi dito naman sa lupa ko kukunin, hindi dun sa may sako. Ayun, so medyo okay na siguro to. Marami na to. So kapag kulang, babalik ako. Yan. So ito na. So yung siko ko pawala-wala yung sakit. Pero pag ganitong na-overuse ko siya, gaya ng sobrang pagbubuhat, yan, so masakit pa rin yung siko. Pero okay na rin siya. Yan. Ayun, so ayun yung papaya ko. So hanggang bulaklak lang, wala pang bunga. So dito ko na ilalagay ito. Nakataas pala yung camera, hindi ko napansin. Okay, so nalagyan ko na lahat ng bato. So next is aftercare. Siyempre kasama yung pagdidilig. Yan. So ito yung pandilig ko. So dito sa tinitirahan ko, okay lang tanggal. Oops. Ay, so nabasa yung camera. Natanggal yung hose.
Dito sa Israel, konting sira lang dito. Tatapon na nila. So, hindi uso sa kanila ang repair. Okay na. Pwede na magdilig. Yan, so lilinis muna tayo para maayos naman dito. So, di ba nakita nyo? At malakas yung pressure, hindi tatalsik yung mga lupa. So ito yung mga una kong tinanim. So meron na siyang tubo. Yan. Buhay na siya. Pero yung mga malalaki wala pa. Ay, so ganito ang buhay dito sa Mushab. Pag dito ka nakatira sa Mushab, yan, nakakatamad. So hindi advisable na magpahinga ka tuwing rest hour mo. Kasi wala rin lang naman masyadong trabaho. Kaya kumbaga parang pag nagpahinga ka sa 2 oras mo, tapos binangon mo na siya, pahinga ulit yun. Wala masyadong gagawin. Dahil gagawa ka lang ng pagkain nyo, tapos na. And so now didiligan ko na yung ampalaya ko. Yan. Kailangan hindi masyado malakas. Ito na yung ampalaya. Tapos meron akong 4 na maliliit na okra. Punahin ko dito sa may, ano ba tawag dito? Green onion. Sibuyas. Dahon ng sibuyas. Then ito na sa may, ano tawag dito? Kangkong. Yan. Limutan ko na magtagalog. So dito sa Israel, hindi pa rin ako marunong mag-Hebrew. So naintindihan ko lang konti, pero hindi pa rin ako marunong. Hindi ako marunong magsalita ng salita nila. Pero yung mga iba, naintindihan ko lang. So dito sa Israel, malaking bagay na dapat matutunan mo yung salita nila. Malaking points yun, lalo na kung maghahanap ka ng trabaho. Pero sa akin kasi, hindi ko talaga matutunan kahit anong gawin ko. Pero ang points ko naman, meron akong driver's license. Yun ang maganda, may driver's license ako. Pwede sila, kung sakasakali man mawala si Aba, maghahanap akong trabaho. Yung driver's license ko ang panlabang ko sa mga ibang marunong magsalita ng Hebrew. Kasi dito sa Israel, driver's license talaga yung hinahanap nila. Kasi nga mahilig silang mamasyal, lalo na pagpupunta ng hospital. Yan. So, sa mga nagtatanong kung paano yung ginawa ko sa conversion ng lisensya ko, ayun po, hindi po ako nagpa-convert ng lisensya. So nag-exam ako, nag-eye test, lahat, nag-back to zero ako dito. Hindi ako nag-convert. So gusto ko sanang conversion dati para mabilis, pero nagbago yung isip ko. Tsaka ayaw rin nila tanggapin yung lisensya ko. Ewan ko. So kompleto naman ako, may certificate ako, lahat-lahat. Galing sa LTO, pero di nila tinanggap. Tapos yung iba, kahit hawak na nila yung passport ko, lagi nilang sinasabing Thailand ako. So hindi naman ako mukhang Thailand. So yan sinasabi ko sa kanila, hindi ako Thailand. Hawak nyo na yung passport ko. Tignan nyo. Yan, ganoon lang ako. Kasi yung iba, nagsosorry. Yung iba, mataas ang pride. Kunyari, di marunong sa English. Sasabihin niya, hello, ang lit. So, ang anglit dito sa English, ay sa Israel ay English. Ang anglit sa Ilocano ay, ano ba? Mabahong amoy ng kilikili. So,
natapos na ang gardening today. So ito lang yung mabablog ko. Gardening for today. Yan, so abang-abang lang kung kailan ako pwedeng lumabas. Then yan. See you again next vlog.